Ang nangyari sa nakaraang chapter ay sinimulan na ni Nanahoshi at Rudeus ang kanilang experiment. Ginamit ni Nanahoshi ang high mana level ni Rudeus upang ulit-ulitin ang pagsamon sa kanyang magic circle. Gayunpaman, ang lahat daw ng ginawa nila ay nag-fail, sabi ni Nanahoshi. Dahil napapagod na si Rudeus ay napatanong siya na anong experiment daw ba kasi yun. Pinaliwanag din ni Nanahoshi na para sa kanyang theory sa paano mag-summon ng humans galing sa mundo nila, iyon daw ay isang preliminary experiment. Kung makakagawa daw siya ng magic circle na nakakapag-summon ng tao, baka makagawa siya ng magic circle na kabaliktaran ng ginagawa at may balik siya sa mundo nila. Dahil gustong may malaman pa ni Rudeus ay binigyan siya ni Nanahoshi ng libro na ang title ay Sig Summoning Magic. Sa sumunod na eksena ay sumama din sa kanila si Fitz sa pag-e-experiment. Matapos mag-experiment ay umuwi na sina Fitz at Rudeus. Sa uli, pagka-uwi ni Rudeus sa kanyang dorm ay nakita niya ang isang liham na galing kay Soldat at sinasabi daw doon na mukhang pupunta ang mga iyon sa town. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ang second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa storya nito ay pwede niyo ring panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pagkikita nila ni Soldart at mga kasamahan nito. Kabilang sa usapang ito ang pagbabanggit ni Soldart sa isang kasong kanyang naayos na kung saan ay inaasahan na daw ito ni Rudeus sa kanya. Agad rin namang binaling ni Soldart ang usapan patungkol kina Elinalys at Cliff. Nabanggit dito kung gaano ka-inlove si Elinalys kay Cliff dahil sa handang hanapin ni Cliff kung paano sirain ang sumpa ni Elinalys. Naglandian na naman yung dalawa sa kanilang harap kaya napatanong si Soldart at totoo ba talaga iyon kung saan umuo si Rudeus. Habang patungo sa isang clan gathering si Soldart kasama ang companions nito ay nag-side detour sila papunta sa Sharia. Dahil ang layo pa daw ng pinanggalingan ng mga iyon, napagdesisyonan nila ni Rudeus na makita-kita para sa isang kainan kasama si Elinalys at Cliff. Sa katunayan, nais niyang ipakilala sa mga ito si Fitz, ngunit hindi umayon ng panahon sa schedule ni Fitz. Sa kabilang banda, labis na ikinatuwa ni Rudeus ang pagbisita ni Soldart at mga kasamahan nito. Nagpatuloy ang usapan nila patungkol sa sumpang mayroon si Elinalys nang itanong nito kay Cliff kung meron na ba itong nalaman o nasaliksik sa pagsira ng sumpa. Ngunit sa kalahating taong ginugol ni Cliff, wala pa rin daw itong resultang nakukuha. Pero hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa si Cliff dahil alam niya daw sa sarili niya na matalino siya. Agad rin namang binaling ni Cliff ang atensyon tungo kay Rudeus at sinabi kung may alam ito tungkol sa mga sumpa ay ipaalam ito sa kanya. Malalim namang pinag-isipan nito ni Rudeus at naalala niya ang kwento na kung saan ipinasa ni Laplace ang sumpa sa iba at nalagay ito sa isang tribe. Tila may mga sibat daw ang tribo ng Superd noong panahon ng digmaang Laplace at nagsani iyon ng pagkabaliw ng mga mandirigma ng Superd at humantong sa persecution ng buong tribo. Gulat na gulat si Cliff doon at napatanong kung totoo ba talaga yun. Napasabi naman si Rudeus na hindi natin alam. Baka. Pero gayon pa man, pinasalamatan naman ito ni Cliff dahil mukhang sa wakas ay may naisip na siya mula rito. Gayon pa man, nasa isip naman ni Rudeus na sana ay magawan din ito ng paraan ng sumpang meron siya. Natapos ang kanilang usapan dahil may mahalagang pagtitipon pa ang mga kasamahan ni Soldart. Nagsorry si Soldart kay Rudeus dahil aalis na sila kung saan sinabi ni Rudeus na okay lang. Kasunod naman ito, tinanong niya sina Cliff at Elinalys kung ano na yung gagawin ng dalawang ito, kung saan sinabi rito ni Elinalys na balak niyang turuan si Cliff tungkol sa fundamentals ng isang adventurer. Na-excite naman si Cliff doon. Ang dalawang kasama naman ni Soldart kanina ay hiniling na sumama kay Elinalys kung saan pumayag ito. Inaya din ni Elinalys si Rudeus pero tumanggi siya. Sa isipan niya ay sinasabi niya na kung may mamiss siyang meeting nila ni Nanahoshi ay baka mabaliw iyon. Matapos ang pagtanggi ni Rudeus ay nagpalitan na ang mga ito ng kanilang pamamaalam. Sa sumunod na eksena, naglalakad namang mag-isa si Rudeus at sa kanyang paglalakad ay sa hindi malamang dahilan ay hinahanap niya si Fitz. Inalala niya yung mga panahong una niyang nakilala si Fitz. Yung unang laban nila at pagkamangha nito sa kanya. Inalala niya din yung pagligtas nito sa kanya dahil sa panty incident. Yung taos-pusong pagtulong nito sa kanya. Yung mga ngiti ni Fitz na nagpapatibok ng kanyang puso. Yung panahong tinisya nito na ipapakita na ni Fitz sa kanya yung mukha nito. Nireminis niya yung mga iyon, nakala mo unti-unti nang nahuhulog. Grabe ka na, Rudeus, kakaiba ka.
Naisip ni Rudius na siya ay mayroong isang seryosong karamdaman dahil dito. Parang daw nahulog ang kanyang puso sa isang lalaki. Pero ano daw ba talaga? Tila ang isipan nito ay natigil sa pagitan kung lalaki nga ba si Fitz o babae. Napabuntong hininga na lang si Rudius at sinabi sa sarili na hindi naman magkakaroon ng magandang pagbabago ang karamdaman niya, kaya naisip niyang hindi rin naman ito makakatulong. Pero sa dulo ng kanyang pag-iisip ay umasa na lang siya na sana ay babae talaga si Fitz. Nabaling naman ang malalim na pag-iisip ni Rudius tungo sa dalawang taong kanyang nakita na sina Fitz at Luke. Lumapit si Rudius sa kanila at binati ang mga ito. Dahil sa hindi ito inaasahan ni na Fitz at Luke, nagulat silang dalawa doon. Inakala ni Rudius na kaya ito magkasama ay dahil sila ay on guard duty at nag-alala pa siya dahil sa lamig ng klima kaya baka nahihirapan daw ang mga ito. Hindi naman pinansin ni Fitz si Rudius kaya nagtaka siya. Napaisip si Rudius sa talaga bang inalis ni Fitz sa kanya yung tingin nito. Nakita naman ni Luke ang pagtataka sa mukha ni Rudius kaya tagad itong tinanong kung ano ang kanyang ginagawa sa lugar na yon. Sinabi naman ni Rudius na nagkataon lang at nakita niya ang mga ito at naisipang lumapit at kamustahin. Nagpasalamat naman si Luke at ipinaliwanag na ang dahilan ng hindi pagpansin ni Fitz sa kanya ay dahil sa hindi ito nakikipag-usap kapag ito ay on guard duty. Agad na humingi ng tawad at pangunawa si Luke kay Rudius. Gayon din naman para kay Rudius at binigyan nito ang pangunawa at panghingi ng tawad sa istorbong kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad ay naramdaman niyang ang mga tingin na ibinigay ni Fitz sa kanya ay isang outright rejection. At napansin niya bakit parang nagkakasundo si na Luke at Fitz. Napaisip siya na hindi lang pala sa mga babaeng may malalaking melon magaling si Luke, kundi sa ibang tao din. Nilamig na si Rudius at dahil doon, napagdesisyonan niyang bumalik na. Sa sumunod na eksena, pumunta si Rudius sa library. Napakomento siya na instinctively ay pumunta na lang siya doon. Iyon daw yung lugar kung saan siya nagkaroon ng masasayang memorya kagaya ng pagre-research kasama si Fitz. Napansin niya na napaka-unmanly ng ginagawa niya kaya napaluhan na lang siya. Pagkalingon niya naman ay nakita niya si Fitz na nagbabasa ng libro. Nagulat si Rudius doon. Napaisip siya na sigurado siyang dinaanan niya yung pinakamabilis na ruta papunta doon. Kaya paano daw nauna si Fitz sa kanya? Nginitian siya ni Fitz at binati na welcome back. Habang tinatanong siya noon kung nakapag-meet up pa siya sa kanyang mga kaibigan, ay nilapitan niya ito. Paglapit niya ay halos idikit niya na yung mukha niya kay Fitz. Dahil doon ay napatanong si Fitz kung ano yung meron. Napakomento si Rudius sa isip niya na ayun yung ugali na matagal niya nang kilalang Fitz. Umaakto na iyon ng normal. Seryoso niya namang tinanong si Fitz kung bakit daw siya hindi pinansin noon kanina. Nabigla naman si Fitz sa kanyang narinig. Piniliwanag ni Fitz na sa katunayan ay hindi siya pwedeng magsalita kapag nag-duty at ayun daw yung dahilan kung bakit siya tinatawag na Silent Fitz. At bukod daw dito, medyo childish daw yung boses niya kaya hindi talaga siya makakapagsalita kapag nagtatrabaho o kapag nasa harapan ng ibang tao. Ganun ba? Si Rudius at sinabi na pero hindi niya nakita na kasama nila si Ariel. Piniliwanag naman ni Fitz na nasa kalapit na store iyon. Secured naman daw yung lokasyon nun at hindi lang naman daw sila yung guards na nandoon. Napakomento si Rudius sa isip niya na tila napaka-smooth naman ang pagsagot ni Fitz na para bang nagprepara na ito bago pa iyon mangyari. Sa tingin daw ni Rudius ay alam niya na yung nangyayari doon. Yung Fitz na nakilala niya sa town ay marahil sa katunayan ay si Princess Ariel. Baka daw ay nakasuot iyon ng isang magical item o kung ano na hinahayaan siyang i-transform ang kanyang sarili. At dahil hindi nun nababago ang boses nito, hindi ito pwedeng magsalita. Baka din daw ay hindi na nababago ang mga mata nun kaya lagi nakatago ang mga mata ni Fitz sa salamin. At daw niya din na-realize yung rason kung bakit siya iniiwasan nito ay para hindi niya malaman ang tungkol dito. Natawa siya at sinabi na, ganun pala. At nag-alala pa daw siya dahil akala niyang galit sa kanya si Fitz. Sinabi naman ni Fitz na walang kahit anong dahilan para magalit siya dito. Pero hindi talaga, sabi ni Rudius at inaakala niya daw na meron siyang nagawa. Bigla niya namang napansin na sobrang lapit niya na sa mukha ni Fitz. Dahil doon, napasigaw siya at agad na napalayo habang nag-sorry. Natamaan niya naman yung upuan kaya na out of balance siya. Sinubukan naman siyang saluhin ni Fitz ngunit nasama lang ito sa pagbagsak niya. Napapatong si Fitz kay Rudius dahil sa pagbagsak nilang dalawa. Hiyang-hiya naman si Rudius habang nasa taas niya si Fitz. Nagkatitigan silang dalawa at biglang napansin ni Rudius na tila walang nakaumbok sa ibaba ni Fitz. Nagpanik din doon si Fitz at nanghingi ng sorry. Tinawag naman ni Rudius si Fitz at tinanong na, babae ka talaga no? Dahil doon napasigaw si Fitz at napatayo agad. Nabulol-bulol na ito habang tumatakbo. Sumigaw siya na lalaki siya habang tumatakbo papalayo kay Rudius. Nakalandusay lang si Rudius habang nag-i-echo yung boses ni Fitz. Sa huli,
Napakomento si Rudius at tinigasan siya sa pangyayaring iyon. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, sa wakas ba ay na-cure na talaga ang sakit ni Rudius? Ano kaya ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Fitz matapos yun? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?